Pipili lang sanang probinsyana para sa ayuda pero bakit biglang nang turn na nga niya ay bubuntisin daw siya ng mayor? Ano ba talaga ang napasok niya? Pagod at hingal na hingal na tumitigil nga sa paglalakad si Graciel sa Adriano. 25 anyos na, kaluluwas lang mula sa probinsya at binabalak na makipagsapalaran sa syudad. Galing siya sa terminal ng bus at hinihintay ang pinsan nga niyang si Valerie. 3 taon nga ang tanda nito sa kanya. Yun nga lang, 1 oras na nga siyang naghihintay pero hindi man lamang sumasagot sa tawag o text ang pinsan. Trabaho ang dahilan kung bakit napupunta siya sa syudad. Kailangan niyang makahanap ng trabaho kaagad dahil kailangan ng maoperahan ng ama niyang si Tatay Erning. Dahil nagkaroon ng pelvic fracture mula sa pagkakahulog sa mataas na scaffolding doon sa construction site na pinagtatrabahuan nito. Nasaan ka na ba, Ate Vars? Hindi ko na rin alam kung saan na ako napunta dito eh. Anong lugar na ba to? At teka, bakit parang may nagkakagulo sa kabilang kalsada? Ano kayang meron? Lumilingalinga si Graciel. Nagbabaka sakaling mahanap na nga ng kanyang mga mata si Valerie. Ang 28 anyos nga niyang pinsan na matagal nang nagtatrabaho sa lungsod ng Quezon. Pero iba naman ang nahagip ng kanyang mga mata. Nagkakandarapang mga babae na tila gustong makapasok sa loob ng City Hall. Parang mga itik ang mga ito na ang kukulit at ang ingay. Hindi na tuloy magkanda o gaga ang mga pumipigil na mga gwardya. Hindi kaya may paayuda si Mayor kaya nagkakagulo? Naku, dyan na lang kaya ako makipila para naman maambunan kahit papaano at para may mapala ako dito. Kaya naman kahit hindi sigurado kung anong naghihintay kay Graciel, ay mabilis na nga siyang nakipagsiksikan sa mga kapwa niya babae na ang iba'y panay paayos sa sarili at ang iba naman ay hindi mawalang tingin sa salamin. Nakigulo si Graciel sa kung ano man ang nangyayari habang bitbit pa rin ang kanyang maleta. Sana lang talaga ay worth it ang ginagawa niyang ito. Hindi naman gustong magbakasakali ng dalaga pero kailangan niyang gawin dahil kailangan ng maoperahan ng ama niya sa lalong madaling panahon. At mapatigil na nga rin ang ina na si Nanay Bernie sa paglalabada. Higit din sa lahat mapag-aral pa nga niya hanggang college ang 5 kapatid. Ilang oras din ang hinintay ni Graciel para nga siya naman ang tawagin. "Oh miss, ikaw na ang sunod na kakausapin ni Mayor. Halika na at sumunod ka na sa akin." Anyaya ng isang babaeng petit, nakasuot ng pencil skirt at white long sleeves, na tinignan nga si Graciel. Nasa tingin din nila ay sekretarya yata ng sinasabing mayor. Sumunod naman si Graciel na may kasamang pagtatanong sa babae. "Miss, ano bang pangalan ng mayor? Saka may ayuda ba? Kaya nagkakagulong mga babae dito?" "Hindi mo kilala si Mayor Raymond Madrigal? 30 years old na siya, 3 termino na nga siyang nanunungkulan sa lungsod natin. Ang Quezon, huling termino na niya ngayon eh. Mabait naman na sumagot ang babae." Umiling naman si Graciel bilang tugon sa naging unang tanong. Sorry miss. Hindi kasi talaga ako taga rito eh. Probinsyana ako. Kaluluwas ko lang din ngayong araw at iniisip ko na may ayuda. Kaya nakipila na rin ako dito." Pagdadahilan pa nga niya. Napansin ni Graciel na tumawa lang ng mahinhin ng babae at tiiling-iling na tumingin sa kanya saka ito nagsalita. "Mabuti pa siguro si Mayor na lang tanungin mo. O dito na ang opisina niya, pumasok ka na riyan." Nang matuntun na nga nila ang opisina ni Mayor, pinagbuksan na nga siya ng babae at inanunsyo ang pagpasok nga ni Graciel sa loob. May pagkamahinhin at hiya naman na pumasok si Graciel sa loob ng opisina. Nabitbit pa rin ang may kalakihang maleta niya. Napansin niyang napatingin din doon si Raymond. May makahulugang tingin pero binawi rin yun
at bumalik ang tingin sa kanya. Good morning po, Mayor. Kamusta ho? May tila nakabara. Sa lalamunan nga ni Rachel kaya may halong pagkapiyok pa nga ang pagbati niya. Tumikim tuloy siya para alisin ang anumang bara sa lalamunan niya. Sumenya si Raymond na umupo na nga siya, kaya naman agad ding naupo sa bakanting upuan si Rachel. Good morning din, miss. Rachel po. Rachel Sadriano, Mayor. Rachel, that's a beautiful name. It really suits you, miss. Sad pa nga niya. Thank you po, Mayor Raymond. Ano po kasi, saan na po yung ayuda? May paayuda po ba kayo? Kaya may mga pumipila sa labas ng City Hall? Tapos kayo pa po talaga yung nagbibigay? Sad nga ni Rachel. What? Anong ayuda, Miss Rachel? Saan mo naman nabalitaan yan? Gulat na tanong naman ni Mayor Raymond. Lumaki ng bahagya ang bilugang mga mata ni Raymond. Talagang gulat na gulat nga ito sa sinabi niya. Naguluhan naman si Rachel kung bakit gano'n ang naging reaksyon ng Mayor. Hindi ba nito alam na magbibigay ito ng ayuda? Saad nga ni Rachel sa isipan. Hindi nyo alam, Mayor, na may papamahagi kayong ayuda? O baka naman kinukurap nyo? Kaya nagmamaang-maangan na kayo dyan, ha? Ako sa panga ni Rachel sa binata na mas lalong nagpalaki ng mga mata nito. Teka nga, Miss Rachel. Naguguluhan ako sa'yo at isa pa. Huwag kang mambintang dyan. Una sa lahat, wala akong paayuda. Kaya rin may mga babaeng pumipila ngayon dahil sa pinost ng aking ina. Isang post na hindi ko alam na ginawa pala niya. Kaya rin pinapapasok ko kayo isa-isa para lang humingi ng tawad sa naging abala sa inyo. So stop putting words into my mouth, Rachel. Parang may halong galit pa nga ang tono ng pagsasalita nito kaya natakot tuloy bigla si Rachel. Nakaramdam din siya ng pagkapahiya kaya agad na napayok at humingi ng tawad na nga lamang sa mahinang boses. Pasensya na, Mayor. Hindi ko sinasadyang sabihin yun, lumabas lang po talaga sa bibig ko. Saka hindi ko rin talaga alam na may post eh. Pasensya na po talaga. Karaniwan po kasi pag ganitong may mga pili. Ayuda po talagang una kong naiisip. Narinig niya ang malakas na pagbuntong hininga ni Raymond kaya nabalik ang tingin niya rito. Okay na yon. Kung ganun, bakit kami dalang maleta? Akala ko kaya kami maleta ay sure na sure kang pipiliin kita na maging asawa ko. Si Rachel naman ang nagulat. Anong asawa? Bakit may ganun? Yun ba ang nasa post na tinutukoy ng lalaki? Oo, asawa. Look, Rachel. Sa totoo lang desperado na rin naman ako mag-asawa eh. Dahil nalaman kong may malubha akong sakit kaya palihim din ako naghahanap kaso nga lang. Dahil sa pangunguna ni Mama, biglang nagkanda gulo-gulo. Kaya hindi namin nakontrol. Total naman, may maleta ka na ring dala. Bakit hindi na lang ikaw ang maging asawa ko? Ano sa tingin mo? Dire-diretsyong pahayag nga ni Raymond. Kaya nagulat nga si Rachel. Ha? Teka ho, seryoso ba talaga yan? Hindi naman asawa ang pinunta ko po dito eh. Lumuwas po ako ng syudad para maghanap ng trabaho dahil kailangan ko ng pera. Pampa-opera. Yun naman pala eh. Isipin mo na lang na isa akong trabaho. Bibigyan kita ng 50 million. Pumayag ka lang na maging asawa ko. Hindi mo na rin kailangan na isipin ang mga gastusin. Dahil kapag ikinasal na tayo, ako nang bahala sa lahat. Huwag ka ring mag-alala. Hindi galing sa kurapang pera ko, may business ako. Kaya naman, pumayag ka na. Kaya kitang buhayin. Totoo ba talaga, Mayor? May 50 million ako matatanggap basta pumayag lang ako maging asawa mo? Hindi mo babawiin yun? Sad nga ni Rachel. Nawiwindang man si Rachel dahil ang bilis ng mga pangyayari. Pero hindi naman niya maikakaila na hindi niya gustong tanggihan ang offer na yun. Malaking halaga rin yun para mapaoperahan na kaagad ang ama niya. Mapag-aral na nga rin ng mga kapatid. Makapagpahinga na nga rin ang kanyang ina. Kumbaga parang hitting two birds with one stone. Para siyang tiba-tiba sa ganun.
Tumango-tango si Raymond. Totoong sinasabi ko, Rachel. I'm really desperate. Mukha ka namang matinong babae kaya bakit hindi na lang ikaw ang piliin ko? Sa nakikita ko rin sa reaksyon mo, mukhang kailangan mo rin ng pera. So ano sa tingin mo? Tinatanggap mo ba ang offer? Wala nang pagdadalawang isip pa na tinanggap na nga ni Rachel ang offer. Hindi na muna nga iisipin ang pwedeng maging kahihinatnan ng desisyon na yun. Mas kailangan niya ang pera ngayon. Matapos ang kasunduan nila, sinabi na nga rin sa kanya ni Raymond na sasama na kaagad siya rito para maayos na nga nila ang kanilang setup. Total naman daw ay may daladala na nga rin na maleta si Rachel. Hindi na siya mahihirapan pang ayusin ang mga gamit niya. Hinintay nila ang oras para sa out ni Raymond bago sila sabay na umalis sa City Hall. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Rachel. Tapos bigla nga niyang naalala ang pinasan nga niyang si Varely. Kaya agad nga niyang hinanap ang cellphone. Naida po nga ng dalagang palad sa noo nang makitang maraming missed calls and texts nito. Nag-aalala na nga sa kanya ang pinsan, kaya agad na nga niyang tinawagan si Varely. Hello? Oh my gosh, Rachel, sorry, nasan ka na? May nangyari ba sa iyong masama, ha? Puno ng pag-aalalang tanong nga ni Vars, matapos nga nitong sagutin ang tawag niya. Mukhang naiiyak na nga rin ito. Tumingin na nga muna si Rachel sa tabi ni Raymond. Nakapikit ang binata habang nakasandal ang ulo sa headrest ng sinasakyan nila. Hindi naman kasi itong driver. Itinakip niya ang isang palad sa bibig at mahinang bumulong. Okay lang ako, Ate Vars. Huwag mo na akong alalahanin pa. Magkita na lang tayo kapag naayos ko na yung anumang ginagawa ko ngayon. Bye, Ate Vars. Nang patayin nga ang tawag na patingin ulit si Rachel kay Raymond. Nanatili pa rin itong nakapikit. Hindi tuloy may iwasan ni Rachel na tanawin ang magandang view. Ang tangos din kasi ng ilong ni Raymond. Mahaba-haba rin ang pilik mata at mukhang walang pores. Kahit nasa 30 na nga ito, mukha pa rin itong bata. Ang gwapo naman pala ng mapapangasawa ko. Tapos ako mukhang tiyanak na wala man lamang kaayos-ayos. Ang gulo-gulo pa ng buhok. Naakala mo nakipagsabunutan. Nakakaloka naman. Elite si Raymond habang siya ay mababang uri ng nilalang. Matatanggap kaya siya ng mga magulang ng binata? Hindi maiwasang titigan nga ni Raymond Madrigal ang babaeng pumukaw sa kanyang pansin. Payapa itong natutulog sa tabi niya. Ang mga pilik matay bahagyang gumagalaw sa bawat paghinga. Doon niya lang naisip kung gaano siya kaswerte na ang babaeng inalok niya ng kasal. Ay siya ring unang nakapagpabalik nga ng tibok ng pusong akala niya'y tuluyan ng nanahimik. Unang salya pa lang niya kay Rachel. Tila nahulog na kagad ang loob niya rito. May kung anong karisma ang dalaga, panayad pero nakahihila. Iba ito sa lahat ng mga babaeng nakalala niya noon. Lalo na noong panahong nagmamahal pa nga siya nung high school siya. At ngayon habang pinagmamasdan ni Raymond ito sa katahimikan ng sandali, hindi niya maintindihan kung bakit tila gusto nga niyang makita ang sarili sa hinaharap na kasama si Rachel. Ang mga babaeng to na halos hindi pa nga niya lubos na kilala. Mahinang napaungol lang lamang si Rachel. Sabay baling nga ng posisyon. Paharap ito sa kanya ngayon. At dahil sa liit ng pagitan, halos magdikit ang kanilang mga muka. Napalunok si Raymond. Bahagya siyang napatigil nang maalis nga ang tingin sa mga labi ni Rachel. Ang lambot sigurong halikan ng mga yun. Mabilis niyang naisip sa kagad na pinilig ang ulo para itaboy ang kung anumang tukso sa isipan niya. Pero bago pa nga siya makabawi, nagmulat ng mata si Rachel. Nanlaking mga mata nito sabay iwas at doon na nga sila nagkauntugan. Aray, ang sakit! Daing nga ni Rachel, sabay haplos nga sa noo. Aray! Napangiwi rin si Raymond. Tumama kasi ang noo nito sa may tulay ng ilong niya, pero agad din niyang inalalang dalaga.
Sorry, Rachel. Saan ang masakit? Tara na sa loob ng mansyon para matignan natin yan. Umiling si Rachel. Pilit nang umiti. Okay lang ako, Mayor. Sorry din po, nagulat lang po talaga ako. Bakit pa naman kasing lapit-lapit mo sa akin? Diretsang tanong nga niya. Kaya medyo natawa nga si Raymond pero agad ding umiwas ng tingin. Napakamot na nga lamang siya sa batok. Pasensya na rin. Gigisingin sana kita eh. Tapos may nakita akong parang dumi sa pisngi mo. Aalisin ko sana. Bigla ka lang kasing nagising. Paliwanag niya. Siyempre dahilan lang yon. Paano nga aminin niya na kanina pa nga niya tinititigan ang mukha ni Rachel? Baka isipin itong creepy siya. Para mawala nga sa alanganin, agad niyang iniba ang usapan. Mabuti pa tara na lang sa loob. Para na rin makilala mo na sina mama at papa. Sa tingin ko nandyan pa sila. Wala naman silang lakad ngayon. Pinuksan ni Raymond ang pinto at bumaba muna sa sasakyan. Agad din niyang inilahad ang kamay kay Rachel para alalayan. Ingat ka, baka madulas ka. Ngumiti lang si Rachel at mahinahong humawak nga sa kamay niya. Sa sandaling yun, dama ni Raymond ang banayad na init ng palad ng dalaga at muling bumilis ang tibok ng puso niya. Nagpasalamat sa kanya si Rachel, nangiti naman ang sinagot niya. Pinauna nga niyang dalaga sa paglalakad papasok ng bahay. Habang siya ay nakasunod sa likuran nito, nakamasid. Pagbukas pa lamang ng pinto sinalubong na nga sila ng isa sa mga kasambahay. Tari, nasan sina mama at papa? Bungad na tanong nga ni Raymond. Nasa dining po, kumakain na sila. Sagot ng kasambahay habang nakangiti. Nagpasalamat si Raymond at muling tumango kay Rachel bago sila magkasunod na tumungo sa dining area. Hindi nga nagkamali ang kasambahay. Nandoon nga ang kanyang mga magulang abala sa pagtatalakayan nga ng kung anong palabas sa telebisyon. Hi ma, pa. Bati nga ni Raymond. Hinalikan niya sa pisngi ang habang ang ama naman ay mahigpit. Napakikipagkamay at pagmamano ang ginawa. Ma, pa. Si Rachel nga po pala, my soon-to-be wife. Rachel Hon, my parents. Avelida Madrigal and Raymark Madrigal. Napako ang tingin ng ginang kay Rachel halatang pinag-aaralan nito mula ulo hanggang paa. Bagya namang natigilan si Rachel pero agad din naman itong ngumiti at lumapit sa mag-asawa. Nagmanong dalaga sa dalawa at halos pabulong na bumati. Magandang gabi po. Really, totoo ba to anak? May halong pagkagulat at kilig sa boses ng kanyang ina. Pero, nasan ang singsing? Ang cheap mo naman, Raymond Madrigal. Anak ba talaga kita? Napangiti na nga lamang si Rachel sa tono ng ginang, lalo nang marinig pa nga ito. Oh my gosh, iha. Ang ganda-ganda mo. Buti pumayag kang maging asawa ng anak ko. Alam mo bang matagal ko na tong pinoproblema? Magpapaalam na sa kalendaryo. Ayaw pang mag-asawa. Iha, nakita mo ba yung post ko? Kaya ka pumunta rito, ha? Namula na nga lamang si Rachel. Halatang hindi nga alam kung saan titingin. Kaagad namang lumapit si Raymond, dinawakan niya ito sa balikat at marahang itinabi. Ma, wag mo namang biglain yung asawa ko. Tignan mo, para na siyang namumutla oh. Kumain na lang tayo please. Umupo ka na ulit dyan, ma. Hinila nga niya si Rachel papunta sa isang upuan at pinaghilahin nga ng silya. Ayos ka lang ba? Tumango ang dalaga. Bahagyang natawa. Ayos lang ako. Ang bait pala ng mama mo, no? Akala ko kasi masungit eh. Katulad ng mga nanay sa pocketbooks na nababasa ko. Natawa na nga lamang si Raymond. Oo naman. Siya pa nga yung pinaka-excited na makahanap ako ng mapapangasawa eh. Galing din kasi sa hirap si mama. Bago niya nakilala si papa. Love story din nila parang telenovela. Ngumiti si Rachel at nagsalita. Ang sweet naman nila. Mabuti pa kumain na muna tayo. Gutom na ako eh. Pagputol naman ni Raymond. Kumain sila nga pat hindi nga tahimik.
Muling bumalik ang pagiging tsismosa ng ina ni Raymond. Sunod-sunod ang tanong kay Graciel tungkol sa trabaho at pamilya. Ilang beses din kinindatan ni Raymond si Graciel para iparamdam nga na okay lang at paulit-ulit siyang nagbiro sa ina. Ma, baka busugin mo sa tanong si Graciel bago pa siya makakain. Natawa ang ginang pero napigilan din ang sarili. Mabuti na lang matapos kumain nagpaalam na nga si Raymond sa mga magulang. Pagdating nila sa kwarto, pinauna niya sa pagligong dalaga at nang ito'y matapos saka nga siya sumunod. Nang matapos si Raymond sa pagligo at pagbihis, naabutan niyang gising pa rin si Graciel. Nakaupo ito sa gilid ng kama, nakayakap sa unan at tila may kung anong iniisip. Akala niya'y nakatulog na ito. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Tanong nga ni Raymond habang pinupunasan pa ang buhok gamit ang tuwalya. Ayos ka lang ba? Hindi mo ba gusto na nasa isang kwarto tayo? Okay lang naman kung lilipat ako. Saad pa nga nito. Hindi naman sa ganun. Ano lang kasi, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ako ngayon. Saka naisip ko lang, hindi ka pa rin pala umaalis sa mga magulang mo? Dito ka pa rin nakatira sa kanila? Saad nga ni Graciel. Matagal na rin talaga akong lumipat ng tirahan. Ang totoo, madalas akong nasa kondo. Pero dahil nga kasama kita, naisip kong idaan ka muna rito, kina mama. Huwag kang magalala. Bibisi-bisita naman ako eh. Sa unit ko tayo maninirahan talaga. Sige na, humiga ka na at matulog. Bukas na lang natin pag-usapan ng iba pang detalye. Good night, Graciel. Masuyong saad naman ni Raymond. Good night, Mayor. Hindi mo na rin kailangan na lumipat pa ng ibang kwarto. Okay lang naman po kung dito ka lang matutulog eh. Kama mo naman talaga to at malawak naman kaya kakasya naman tayo dito. Umayos na nga lamang ng higa sa Graciel. Pinatay na nga rin ito ang lampshade. Siya naman ay ibinalik na muna ang tuwalya na ipangpunas sa ulo bago humiga na rin. Sa pagsapit ng bagong umaga, hindi na niya naabutan pa sa pwesto nito si Graciel. Mukhang nauna pa yatang gumising sa kaniya. Sa pagmulat ng mga mata ni Graciel napatigil siya sandali. Naistatwa siya nang mapansin niyang nakapatong sa dibdib niya ang braso ni Raymond. Mahimbing pa itong natutulog at bahagyang nakayakap sa kaniya. Kaya pala kanina pa siya hirap huminga. May braso palang nakaalalay sa kanya, buong magdamag. Dahan-dahan niyang inalis ang braso ni Raymond. Halos pigil ang hininga para hindi ito magising. Nang makawala, umupo muna siya sa gilid ng kama at inayos ang sarili, ang gusot niyang buhok, ang kumot na nakabalot sa kanila, pati na rin ang mabilis na tibok ng puso niya. Grabe naman to. Ang aga ng kabog ng dibdib ko ah. Naisip niyang ipaganda na nga lamang nangagahan ang mga tao sa bahay, lalo na si Raymond. Nakakahiya rin kung wala siyang gagawin. Pakiramdam niya ay pabigat na nga siya kung puro tulog at pakiramdam ng bisita ang ginagawa niya. Pagdating sa ibaba sinalubong na nga ng isa sa mga kasambahay si Graciel may hawak na pangtanggal ng alikabok at halatang abala sa paglilinis. Ma'am, magandang umaga po. May kailangan po ba kayo? Magalang na tanong pa nga nito. Ngumiti si Graciel at bahagyang umiling. Wala naman po. Pupunta lang po ako ng kusina. Gusto ko po sanang maghanda ng agahan, okay lang ba yun? Hay nako ma'am, baka mapagalitan kami ni Mayor eh. Hintayin niyo na lang po ang agahan, gising na rin naman po si Alice, yung kusinera. Siya na pong bahala. Sabi pa nga ng babae. Ayos lang. Gusto ko lang din talagang ipagluto si Mayor Este, si Raymond para naman may magawa rin ako kahit papaano. Napangiti ang kasambahay. Tila naaliw nga sa kabaitan ni Graciel. Sige po ma'am, pero tulungan ko na rin po kayo para hindi kami mapagalitan ni Mayor. Tumango na nga lamang si Graciel, sabay ngiti. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang parang hindi na siya banyaga sa tahanang iyon, na para bang mabilis lang talagang makapasok kung bukas din ang loob mo sa mga tao. Pagdating nila sa kusina, agad siyang pinangunahan ng kilos.
Sanay na sanay si Graciel sa ganoong gawain dahil bata pa lang siya na ang nag-aasikaso ng almusal ng kanilang pamilya. Kaya kahit ipagawa pa sa kanya ang lahat ng gawaing bahay, kakayanin niya. Habang nagluluto sila, nakipagkwentuhan siya sa mga kasambahay. Mababait at masayahin ang mga ito kaya't madali niyang nakapalagayang loob. Napunta ang usapan sa pamilya Madrigal, lalo na kay Raymond. Naku ma'am, kung alam niyo lang po kung gaano sila kabait, hindi niyo iisipin na siraan ang pamilya nila. Saksi kaming mga kasambahay kung paano trumato ng tamang pamilya Madrigal. Tama si Alice ma'am. Matagal na ako rito pero ni minsan, hindi ko pa nakitang nagalit ng sobra sina madam. Magagalit man sila, pero ang lambing pa rin ng boses. Lalo na si Mayor, grabe napakabait. At sigurado ko hindi yan korap ma'am. Seryoso yan sa tungkulin kaya ang swerte niyo na ho na kayo ang nobya niya. Sa paraan ng pagkukwento nga ni Alice at Steph, dama ni Graciel, na totoo ang mga sinasabi nila. Wala siyang maramdamang pag-alinlangan o pagpapanggap. Minsan pala, may matitinuring public servant. Maswerte ang Quezon City kung ganun. Nang matapos nga silang magluto, abala naman sila sa paghahanda ng mesa. Sa gitna ng pag-ayos ng mga kubyertos, biglang dumating si Raymond, bagong ligo pero nakapambahay pa rin at agad na napatigil nga si Graciel sa ginagawa. Biglang nahiya sa ayos niya. Lalo't amoy usok pa nga siya mula sa pagluluto. Good morning, Han. Ang aga mo namang nagising. Pagmulat ko, wala ka na sa tabi ko. Kamusta ang tulog mo? Masuyang tanong nga ni Raymond. Lumapit si Raymond kay Graciel at marahan siyang hinalikan sa noo. Bahagyang natigilan nga si Graciel. Parang nag-freeze ang utak niya sa kilig bago nga siya nakabawi at ngumiti. Good morning po, sir. Han. Sorry, hindi na kita hinintay na magising. Naisipan ko kasing ipagluto ka ng agahan eh. Kaya yan, fried rice, omelette, tocino, at may freshly picked orange juice pa. Proud niyang itinuro nga ang mga inihanda. Sabay tingin kina Alice at Steph na halatang tuwang-tuwa rin. Wow, ang sweet naman talaga ng future misis ko. Pwede na talaga kitang ibahay. Alam mo na kung paano ako alagaan, no? Napangiti si Graciel sabay irap nga. Nang bahagya pero hindi may tago ang pamumula sa pisngi niya. Nako, Han, tigilan mo nga yung pambobola mo. Mabuti pa umupo ka na riyan para makakain ka na. May pasok ka pa yata sa munisipyo, di ba? Nakangiti lang si Raymond habang humihila nga ng upuan. Hindi ako papasok, Han. Hindi ba nga pag-uusapan natin ng kasal? Isa pa excited na rin ako mapag-isa tayong dalawa para makabuo na tayo ng mga little Graciel and little Raymond. Napasinghap nga si Graciel at parang biglang tumigil ang paligid. Ano raw? Si isip-isip nga niya. Ilang segundo siyang natulala bago napatingin kay Raymond na animoy walang kaabog-abog na nagsalin nga ng orange juice sa baso niya. Teka, anong little Graciel at little Raymond? Huy Raymond, anong pinagsasasabi mo dyan? Saad nga ni Graciel. Napahawak na nga lamang ng ulo si Graciel at napailing. Hindi makapaniwala sa narinig. Nagkibit balikat naman si Raymond kalmado pa rin habang nagsasandok ng fried rice na inilalagay nga sa plato nito. By the way, Han, hindi mo ba natanggap ang memo? Hindi lang tayo magiging mag-asawa, bubuo rin tayo ng pamilya. Siyempre, ikaw ang magiging ina ng mga magiging anak ko. Sinadya naman itong tumigil sa pagsasalita at ngumiti ito ng pilyo. Gusto ko sana ay 12 pero sige, 10 na lang para may pahinga ka. Napakurap nga si Graciel. Halos mabulunan nga sa sariling laway na kanyang nilulunok. Ano ka ba, 10? Grabe ka namang mangarap. Para kang wala sa katinuan. Ngumiti lang si Raymond. Isang ngiti na may halong sensual. Isang ngiti na akala mo ay may ginagawa na nga itong kababalaghan kasama siya.
Han, saan pa ba pupunta ang lahat ng to? Hindi ba kapag mag-asawa na natural lang naman talaga na magkaanak? Pero sige na nga, kung gusto mo mga 1 month after ng kasal natin, pwede na tayong magsimula. Nanlaki mga mata ni Graciel sabay lapit kay Raymond. Para hampasin nga ang braso nito. Ang kapal talaga ng mukha mo. Wala bang preno yung bibig mo, ha? Natawa na nga lamang si Raymond habang nakatingin sa kanya nang may halong lambing at pilyong ngiti. Kasi naman Han, seryoso ko, gusto ko nang maranasan yung mga may inaalagaan at yung may nag-aalaga din sa akin at may tatawag na papa. Biglang lumambot ang ekspresyon ni Graciel, nawala ang inis at napalitan ng awa at pag-unawa. Sa likod ng mga biro ni Raymond, dama niyang may lungkot at takot itong tinatago. Pakiramdam tuloy ni Graciel, parang hinahadlangan niya ang pangarap nito. Pero naman kasi, hindi rin sigurado si Graciel kung kaya pa ba niya ang ganoong responsibilidad. Hindi pa nga siya natatapos sa responsibilidad niya sa kaniyang sariling pamilya. Magdadagdag pa siya? Pero sa kabilang banda ng utak ni Graciel, parang masaya nga na may tatawag sa kaniyang mama. Kumain na lang muna tayo. Saka na natin isipin yan, Han. Magpakabusog muna tayo. Sa niluto namin ni nag-alis, okay ba yon? Tumango naman si Raymond sa sinabing yon ni Graciel. Nagsimula na nga silang kumain ng almusal. Hindi naglaon. Dumating din sa dining ang mga magulang ni Raymond at sumalo sa kanilang dalawa. Bago pa man bumaba kanina si Raymond sa kwarto niya at hinanap si Graciel. Kinausap na niya sa telepono ang kaniyang sekretarya na hindi na muna siya makakapasok sa araw na yon. Wala naman siyang importanteng aasikasuhin sa munisipyo, kaya kampante siyang huwag munang pumasok. Kailangan na rin kasi talaga nilang mag-usap ni Graciel ng matino. Kasama na rin ang kaniyang mga magulang, kaya heto silang 4 ngayon sa loob ng opisina ng kaniyang ama. Doon sila dumiretso matapos makapag-almusal. Gusto pa muna sana ni Graciel na magpaalam sa kanya para makapag-ayos, pero sinabi niyang hindi na kailangan dahil hindi naman dugyot sa paningin niya ang babae. Maganda na ito kahit pa nga hindi na magayos pa. Mas attractive kasi sa paningin ni Raymond ang mga simpleng tao lang. So anak, ano ba ang importante nating pag-uusapan? Panimulang pagtatanong ng kanyang ina. Naka-serious mode na to habang nakaupo sa couch. Nakatabi ang kanyang ama. Gusto ko pong pag-usapan natin ang kasal namin ni Graciel, ma. At gusto ko lang din ipaalam na hindi pa talaga namin lubusang kilala si Graciel ang isa't isa. Nagkakilala lang kami dahil sa inakala nga niyang may ayuda sa City Hall, kaya siya nakipila. Kung natatandaan niyo ma, nag-post ka sa account niyo tungkol sa paghahanap ng mapapangasawa ko. Maraming pumatol at yun ang nakita nga ni Graciel last time. Batid ko naman yun, Raymond nak. Pero unang kita ko pa lang kay Graciel, alam kong may kakaiba kang nakita sa kanya, kaya gusto mo na rin siyang makalala, di ba? Hindi naman yun itinanggi ni Raymond. Tumango siya at ngumiti sa ina bago kinuha ang kaliwang kamay ni Graciel at pinisil. Tama ka ho, ma. Inalok ko siya para maging asawa ko dahil sa isang pakiramdam na hindi ko na may paliwanag sa ngayon. Sa tingin ko, bagay rin kami ni Graciel, hindi ba? Oo naman anak. Mukha namang meron nga kayong spark. Wala namang problema sa amin ng papa mo. Ang totoo, excited na nga kaming maikasal kayo para naman magkaroon na rin kami ng apo. Kailan ba yung magiging kasal? Dapat din na maging engrande yan. At ang singsing nasan? Napakamot nga sa ulo si Raymond, wala pa kasi talaga singsing na nabili. Nag-aalok siya ng kasal, pero ni Singsing ay wala man lamang siyang inihanda. Hayun na nga may, masyado ka rin naman po kasing excited. Mabibigyan ko rin naman ng Singsing ang future wife ko. Ikaw Han, ano ba ang gusto mo? Kahit ano naman po okay lang sa akin. Basta, wag mo lang akong paggastusin, na ba? Wala pa akong pera eh. Kaya nga ako nagpunta rito sa syudad para maghanap ng pera. Nagtawanan silang 4 dahil nga sa birong yun ni Graciel.
Of course. Pwede ba naman yun? Ako ang nag-alok sa'yo ng kasal kaya ako rin dapat ang gagastos ng lahat. At huwag ka ring mag-alala. Dahil kapag naging opisyal na tayong mag-asawa, lahat ng meron ako magiging sa'yo din. Kung gusto mo nga, pwede ka ring magpatayo ng sarili mong business. Naku Raymond OA mo naman. Binibiro lang naman kita. Sapat na sa akin kung ano ang in-offer mo sa munisipyo. Gusto ko lang talagang mapa-opera si tatay. Tumigil sa paglalabad ang nanay ko. At mapag-aral ang mga kapatid ko. Yun lang talaga ang pinaka-importante sa akin. Nagagalak ng labis ang puso ko. Hindi nga nagkamali ang anak ko nang piliin kanya Rachel. Mapayapang umiti nga si Raymark, halatang natutuwa. Unang tingin pa lang naman talaga sa'yo makikita mo ng kabutihan dyan sa puso mo. Kaya bilang regalo, ako nang bahalang gagastos sa kasal niyo ng anak ko. Pati na rin yung magiging tirahan niyo sa oras na bumuo kayo ng sarili niyong pamilya. Saad nga ng ama nga ng lalaki. Halos mapangiti nga ng malaki si Raymond. Sa narinig, ramdam niya ang gaan sa dibdib. Ang tuwa, natanggap ng buong puso ng mga magulang ang desisyon niya. Tamang babae pala talaga si Rachel. Napalingon siya sa dalaga at makahulog ang umiti rito. Habang sinasabi sa mga mata, ikaw na nga. Tahimik lang nang umiti si Rachel ngunit agad din itong umiwas ng tingin, tila nahiya. Uy, huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Nakakatuliro Raymond Parang gusto ko na nga lang mahalin ka tuloy. Pero nakakatakot din kasi baka maiwan lang din naman ako sa huli. Nakakatakot kayong magmahal, lalo na kung walang kasiguraduhan. Saglit na natahimik nga si Raymond. Tinamaan sa mga sinabi ni Rachel. Tama siya. Mahirap magmahal kapag hindi mo alam kung hanggang saan ang abot. Wika pa nga niya. Ngunit sa sandaling yun alam nga niyang gusto nga niyang subukan. Isa lang ang masasabi ko, Rachel. Wika ni Raymond habang seryosong nakatingin sa kanya. Hanggat nandito ako, hawakan mo lang nang mahigpit ang mga kamay ko. Unti-unti nating aabutin kung ano man ang mga pangarap na pwede nating mabuo ng magkasama. Deal? Inilahad nga ang kaliwang kamay. Tumingin si Rachel doon, tila nag-aalangan pa. Ngunit, makalipas ang ilang segundo unti-unti rin nitong inabot ang kamay niya. Marahang hinawakan at may ngiting ibinulong. Fine deal. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Parehong may halong kaba, kilig at panibagong pag-asa. Ngunit hindi pa man tuluyang napapaligiran ng musika. Ang sandali isang tikim ang gumambala. Pareho silang napalingon. Nandoon pa pala ang mga magulang ni Raymond parehong nakatingin sa kanila na may malawak na ngiti. Mabuti pa Raymond. Ipasyal mo na lang muna si Rachel kaya bumili na kayo ng singsing para naman may maisuot na siya. Lakihan mo ang bato o kaya yung worth na bagay kay Rachel. Sabi ng papa ni Raymond nakataas pa nga ang kilay. Sumabat naman sa Avelida. Sabay kindat. Tama ang papa mo anak. O sige na humayo na kayo. At huwag niyong kalimutan yung mga apo ko Gusto ko marami ang apo na magsisitakbuhan dito sa mansyon. At bago pa nga sila makasagot, mahinahon ngunit masiglang itinaboy ng mag-asawa. Sina Raymond at Rachel palabas ng opisina. Nagkatinginan lang ang dalawa. Parehong natawa sabay iling. Mukhang excited ang parents mo Natatawang sabi pa nga ni Rachel. Ngumisi si Raymond at marahang hinawakan ng kamay niya. Oo nga pero may punto si Papa. Tara bumili na tayo ng singsing. Hindi na nga napigilan pa ni Graciel si Raymond na pumunta silang dalawa sa mall. Kahit panay ang dahilan niya sa binata habang nag-aayos sila sa kwarto nito. Kesyo sumakit ang tiyan niya o kaya ay sumakit ang paa niya. Pero hindi pa rin ito nagpatinag. Kaya heto sila ngayon, nasa mall, at namimili ng singsing na para sa kanya. Nalulula na nga siya. Grande ang gusto ng mga magulang ni Raymond. Kaya naman matatagalan iyon bago sila ikasalagad. Nasabi na rin ni Graciel sa mga magulang niya
At ang mas nagulat ay ang pinsan niyang si Ate Vars. Sinabi na lang ng binata na na-love at first sight ito sa kaniya. Ang ganda pala talaga dito. Mahinang sabi ni Rachel habang pinagmamasta ng mahinang alon ng dagat sa Boracay. Nakasalampak siya sa buhangin, walang suot na tsinelas at hinahayaan niyang lamigin ng tubig ang mga paa. Hindi ko akalaing makakapunta ako dito. Sa totoo lang parang panaginip. Nasa tabi niya si Raymond. Nakapulot ng katupi nga ang pantalon hanggang tuhod. Tahimik muna itong nakatingin sa dagat bago sumagot. Kahit ako, bihira lang makapunta sa gantong lugar. Kaya bago tayo ikasal, gusto ko munang ipasyal ka. Kahit isang araw lang tayo magstay dito. Salamat Raymond. Napakabusilak ng puso mo. Sumandal nga si Rachel sa balikat ng binata. Kailangan ko rin naman ng day off. Na kahit sandali rin ay makilala kita bilang ikaw. Tugon ni Raymond halos pabulong. Hindi lang bilang babaeng inalok ko ng kasal, para lang magkaroon ako ng asawa at anak. Dahil lang din sa sakit ko, gusto kong malaman kung sino ka talaga. Natahimik nga si Rachel. Pinaglaruan niya ang buhangin nga sa pagitan ng mga daliri bago siya muling nagsalita. Ako rin Raymond. Gusto kitang makilala pa ng lubos. Pero ano ba talaga ang totoo mong sakit? Mukha ka namang healthy eh. Sorry Rachel, hindi ko masasagot ang tanong mo dahil ayokong pag-usapan ng tungkol doon. Gusto ko muna makalimot at i-enjoy na lang ang maikling sandaling kasama ka. Halika na, baka lumabig daw masyado ang hangin. Bumalikan tayo sa hotel. Tinitigan nga ni Rachel ang kamay nito bago niya dahan-dahang hinawakan ang kanya. Sige tara na, wika na nga lamang niya. Habang naglalakad sila pabalik, hindi nila alam kung saan hahantong ang kasunduang sinimulan nila. Sa iisang suite lang sila, hindi na nagkahiyaan pa dahil nagtatabi na sila sa kama kahit hindi pa sila kasal. Maginoo naman si Raymond. Sa tingin niya ay hindi naman siya nito pipilitin na gawin ang ginagawa ng mag-asawa. Unless kung gusto niya rin at may permiso niya. Sa gabi naman ay hindi na sila lumabas para kumain, nagpa-room service sila at sa veranda sila kumain. Dinner date na rin nila iyon. Alam mo, first time ko ring magsuot ng ganitong kaganda na damit. Kaya salamat talaga Raymond ah. Sad nga ni Rachel. Tama na, panay thank you ka na sa akin. Sabi ko naman sa'yo, magiging asawa na kita Rachel. Kung ano man ang meron ako, lahat ng yun sa'yo rin. Okay, pero nakakahiya pa rin. Tibali habang hindi pa tapos ang kasunduan natin, magiging mabait na asawa ko sa'yo. Aalagaan kita. I'll do the same, hon. Huy ka pa nga ni Raymond sabay kintat nga sa magiging asawa niya. Sa katunayan hindi na masyadong inaalala pa ng binata ang naging kasunduan nila. Ewan ba niya kung bakit parang gusto na nga rin niyang makasama ng matagal si Rachel. Kung wala lang siyang sakit, ay baka habang buhay na nga rin niya itong makakasama. Kung pagbibigyan din siya ng pagkakataon na totohanin ang relasyon nila ng dalaga. Salamat Raymond ah. Nakangiting sambit ni Rachel. Tumayo si Raymond lumapit sa mapapangasawa niya at naglahad ng kamay. Sayo tayo? Anyaya nga niya. May bahagyang ngiti sa labi habang iniabot nga ang kamay niya kay Rachel. Napatawa ito. Bahagyang nag-aatubili. Sayaw? Wala namang tugtog mayor ah. Hindi naman kailangan ng tugtog. Sagot niya sabay marahang hinila nga ito palapit. Makinig ka lang sa hangin. Sapat na yun. Napilitan na nga lamang si Rachel na sumabay. Kahit may ngiti ng pag-aalangan sa labi. Unti-unti silang gumalaw, mabagal halos sabay, sa mahinang ihip nga ng hangin. Ang mga mata ni Raymond ay nakatutok lang sa dalaga, habang si Rachel naman hindi makatingin ng diretsyo, tila natutunaw nga sa titig niya. Hindi ko alam kung bakit parang ang tahimik pero hindi nakakailang. Mahinang sabi nga ni Rachel. Yes, tama ka dyan.
Tipid na tugon naman ni Raymond. Nagtagal ang titigan nila sa isa't isa at unti-unting naglapit ang kanilang mga mukha. Wala silang sinabing kahit ano, pero malinaw ang damdamin sa pagitan nila na hindi kailangang ipaliwanag. Hanggang sa dahan-dahang inilapit ni Raymond ang labi niya sa noo ni Graciel, isang magaan at marahang halik na puno ng paggalang. Napapikit si Graciel at bago pa siya makaiwas, marahang dumampi naman ang labi ni Raymond sa kaniya. Isang simpleng halik, maikse, ngunit sapat para magpatigil ng mundo sa paligid nila. Pagkatapos nun, pareho silang natahimik. Si Raymond ay bahagyang nakangiti, habang si Graciel naman ay hindi alam kung saan titingin. "Sorry, I can't help myself but to kiss you, hon," sabi nga ni Raymond at halos pabulong. "Hindi ko naman sinabing hindi ko gusto Diretsang saad naman ni Graciel. Pumulupot ang mga baraso nga ng dalaga sa leg ni Raymond. At ito na nga mismo umangkin sa mga labi niya hanggang sa lumalim nga ang halik. Hindi na nga napigilan pa ni Raymond. Napangkuin si Graciel at dinala nga sa loob. Maingat niyang binaba sa kama. Pagko ay pumwesto nga siya sa ibabaw nito. "Graciel, I want to kiss you again. I want to hold you maybe more than I should. But if you don't want this, just say the word and I'll stop." Hinaplos ni Graciel ang panga ni Raymond. Hinuli nito ang kamay niya at hinalikan yun. "It's fine." Saad naman ni Graciel. Ngumiti ang binata bago niya inangkin ulit ang mga labi ni Graciel. Kumpara sa halik kanina ay iba na. To, marubdob at mapaghanap na ang bawak halik niya. At hindi na nga nila napigilan pa ang bugso ng damdamin. Hindi natapos ang gabing iyon hanggat hindi nila nararamdaman ang kagustuhan ng kanilang mga puso. Iyon ay ang kanilang pagkakaisa. Kinabukasan, nagising si Graciel na ramdam niya ang init ng magkabilang pisngi. Mas namula siya nang makita ang pulang mantsa sa kobre kama. Napakagat siya sa labi at nang silipin niya sa ilalim ang sarili niya ay nakasuot na siya ng puting t-shirt at may underwear na. Wala siyang naalala na nagbihis kagabi. Napaka-gentleman naman talaga ng future hubby niyang si Raymond. Hindi siya nito hinayaan na matulog na walang damit. "Good morning, hon. How was your sleep?" Tila masayang tanungan ni Raymond. Napapidlag naman ang dalaga nang marinig ang boses ng nobyo. Nang tignan niya ito, ay wala man lamang suot na pangitaas. Nakaitim ng pajama, may hawak na tasa ng kape at nakangiti nga sa kanya. Inayos ni Graciel ang nagulo niyang buhok at nahihiyang umiti siya. Okay naman. Napangiwi siya nang makaramdam nga ng kirot sa pagitan ng mga hita niya. Bukod doon parang binugbog din ang kanyang katawan. "Sorry, hon. Napasobra yata ako kagabi." Umupo sa tabi niya si Raymond at tinalikan nga siya sa noo. Biglang nahiya si Graciel kay Raymond. Ngayon lang talaga nag-sink in sa kanya ang lahat-lahat. Ngunit wala naman siyang pinagsisisihan sa nangyari kagabi. Kagustuhan niya yon. "Okay lang." Saad nga ni Graciel. "Still feeling shy around me?" Tanong naman ni Raymond. "Normal naman talagang mahiya ako Sorry na." Napatakip si Graciel sa mukha niya at napahalakak na lamang si Raymond. Niyakap niya ito at naramdaman pa nga niyang paghalik nito sa ibabaw ng ulo niya. Minsan, may mga taong dumarating na parang tahanan kahit ngayon mo lang nakilala at nakasama. At may mga taong hindi mo kailangang makilala ng matagal para pagkatiwalaan. Minsan sapat na ang isang ngiti para maramdaman mong ligtas ka. Pakanta-kanta si Graciel habang nagdidilig siya ng halaman. Nakauwi na sila ni Raymond mula sa Boracay. Wala ang mag-asawa dahil may lakad at ang nobyo naman niya ay nasa munisipyo. May trabaho pa ito na kailangang tapusin bago ang kanilang kasal. Napahinto ang dalaga nang may nag-doorbell mismo sa gate ng mansion. Hinintay niya ang mga kasambahay na pagbuksan ng kung sino man ang nasa labas.
Ngunit parang hindi yata narinig ng mga ito. Naiiling na naglakad na lang patungo sa gate si Graciel at binuksan niya iyon. Tumambad sa kanya ang isang magandang babae. Pasado itong maging artista kung gugustuhin nito. Sino po sila? At ano pong kailangan nila? Tanong nga ni Graciel. Where is Raymond? Palit na tanong ng babae kay Graciel. Natigilan siya nang hanapin ito ang kasintahan niya. Wala dito si Raymond, sino po sila? Pagulit nga ni Graciel sa tanong niya kanina. Malamig na tinignan nga siya ng babae. Tawagan mo ang amo mo, miss. Gusto ko siyang makausap dahil buntis ako at siyang ama. Diretsahang saad nga nito. Napasinghap si Graciel sa narinig at nanlaki pa nga ang kanyang mga mata. Ang maliit nga na umbok sa tiyan niya ay nakita niya, maliit man. Ngunit sapat na yun upang malaman na nagdadalang tao nga ito. Muntik pang mawala ng balanse si Graciel nang bigla na lang siyang tinulak ng babae upang makadaan ito at nagtuloy-tuloy na pumasok sa loob. Nakaramdam ng paninikip sa dibdib ang dalaga. Napahawak pa siya rito at hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan sa kaalaman na nakabuntis ng ibang babae si Raymond. Kung ganoon, ano na ang rule niya sa buhay ng lalaki? Hindi ba ang hanap nito ay isang babae na magdadala ng tagapagmana nito sa kadahilanan na may taning na raw ang buhay nito? Namalaya na lang ni Graciel na umiiyak na pala siya. Oo nga't hindi pa masyadong matagal noong nakilala niya si Raymond. Subalit may puwang na ito sa puso niya at masakit malaman na magkakaroon na ito ng anak sa ibang babae. Sa kabilang banda naman, nagulat si Raymond nang tumawag ang kaniyang ina at pinapauwi na siya. Ma, what happened? Agaran na tanong niya sa ina. Naabutan niyang nasa sala ang mga magulang niya. Halatang kanina pa siya hinihintay. Dumating si Michelle at buntis na siya. Sinasabi na ikaw ang ama nang pinagbubuntis niya. Si Graciel nawawala siya. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta matapos niyang malaman na nakabuntis ka. Saad nga ng kanyang ina at nag-aalala. Naiintindihan ni Raymond ang mama niya. Gustong gusto talaga nito si Graciel na ito nga ang mapangasawa niya. Nasaan po siya, ma? Kinakabahang tanong naman ni Raymond. Hindi nga namin alam, anak eh. Umalis si Hata. Si Michelle po, nasan siya? Nasa loob ng kwarto mo ang babaeng yun. Kung totoong ikaw ang ama ng batang dinadala niya, ay sinasabi ko sa iyo, Raymond. Patawarin ako ng Panginoon. Hindi kita mapapatawad na mas pipiliin mo siya kayong may fiancé ka na. Tapos binalikan mo pa talagang babaeng yun na. Pera lang naman ang habol sa'yo? Kapangyarihan at magandang reputasyon para sa pamilya nila? Kung kayo ang nagkatuluyan, mas mabuting hindi namin siya matanggap. Sigaw ng mama nga ni Raymond at nang tumayo ito, ay agad hinawakan nga ng papa niyang kamay nito. Ma, don't say that please. Saad naman ni Raymond. Of course, alam kong ginagawa ko. Sagot pa niya. Calm down, mahal. Hayaan mong makapag-usap muna ng mga bata. Hindi pa natin alam ang totoong nangyari. Sa pagkakaalam ko, matagal na silang wala. At ikaw naman, Raymond, ayusin mo ang problemang to. Kami na ang bahala sa pagpapahanap sa fiancé mo. Mahinahon na sambit naman ang papa ni Raymond na ikinatango niya. Nagtungo nga kaagad si Raymond sa kwarto niya at doon niya naabutan si Michelle, ang ex-girlfriend niya. Magtatatlong buwan na noong naghiwalay sila dahil hindi naman pabor ang mama niya. Nag-away sila ng babae. Siyempre nagdududa si Raymond sa pinagbubuntis nito. Hanggang sa nalaman niya ang dahilan, gusto lang nitong makipagbalikan sa kaniya. Subalit ng araw na iyon ay hindi na niya ulit nakita pa si Graciel. Nang pinuntahan nila ang bahay ng mga magulang nito sa probinsya ay umalis na raw. 2 milyon lang ang kinuha ng nobya niya. Ngunit patuloy pa rin siya sa paghahanap kahit ilang taon na ang lumipas. Samantala, masagana na ang buhay ni Graciel. 6 na taon na ang nakararaan. Simula nang umalis siya nang hindi nagpapaalam kay Raymond. Para saan pa't mananatili siya roon kung magkakaroon na pala ito
ng sariling pamilya. Kahit nakaplano na ang lahat para sa kanilang kasal, nakapagpatayo sila ng maliit na grocery store gamit ang pera ni Raymond. Oo, makapal man ang mukha niya dahil sa kabila ng pang-iiwan niya ay kinuha pa rin niya ang pera nito. Naoperahan din naman kasi ang kanyang ama. Ngayon ay itong grocery na ang bumubuhay sa kanila. Ang dalawa niyang nakababatang kapatid ay nasa kolehiyo na, sina Gia at Jana. Kambal ang mga ito kaya sabay talaga sa college. Ang isa pa niyang nakababatang kapatid na si Jello ay nasa senior high school na. Parehong nasa elementary pa, sina Gideon at Giro. Mama! Napaiktad nga si Rachel nang makarinig nga siya ng pag-iyak ng isang bata. At boses yan ng 5 taong gulang niyang anak na si Summer. Summer anak? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanungan ni Rachel. Agad nang lumabas si Rachel sa kusina dahil nasa bahay sila. Ang inay at itay niya ang nagbabantay ng grocery store nila. Parang lalabas naman ang puso ni Rachel nang makita ang ayos ng mga anak niya. Oo, nagbunga ng kambalang nangyari sa kanila noon ni Raymond na labis naman niyang ipinagpasalamat. Kahit wala sa plano niya ang maging isang ina na hindi pa stable ang kabuhayan nila, ay buong puso naman niyang tinanggap ang kapalaran niya. Mahirap mag-alaga ng anak, lalo na kung kambal pa. Pero para kay Rachel, hindi iyon pabigat, kundi biyaya. Oo, nakakapagod. Pero sa tuwing nakikita niya ang ngiti ng mga anak niya, napapawi lahat ng pagod. Sabi nga nila, ang pagiging ina ay hindi lang tungkol sa pag-aalaga, kundi sa walang hanggang sakripisyo. Kayang gawin ng isang ina ang lahat para sa anak niya, kahit kapalit pa ang sarili niyang kaligayahan. Dahil para sa isang tunay na ina, sapat nang makita niyang ligtas, masaya, at may magandang kinabukasan ng mga anak niya. Magulo ang buhok ng 2 bubuit, punit-punit ang suot na uniforme. Mukhang nakipagsabunutan na naman yata ang mga ito sa anak ng kapitbahay nila. Sa klase rin ng kambal. Mama, away na naman po kami ng mga pangit na yon. Matinis nga ang boses. Nasumabog nga si Summer. Umiiyak din ang kakambal nitong si Winter. Anak, badong magsabi ng pangit. Sita naman ni Rachel sa anak, pinunasan niya ang luha nito at tinayos nga ang buhok nito. Kagagaling lang ng mga sa paaralan na sumasabay nga sa 2 tiyuhin. Sa pangit naman po sila, mama eh. Anak, bad yan. Hindi ganyan ang turo ko sa inyo, di ba? Bawal manglait sa kapwa, dapat palagi tayong mabait para mabait din sa atin si Papa God. Sila naman po ang bad, mama eh. Sinabi na naman po nila na wala kaming papa. Nagpanting naman ang tenga ni Rachel sa narinig. Dahil talagang hindi na nga natapos sa ganoong awayan ng mga bata. Laging pinagdidiskitahan ng mga anak niya na kesyo wala raw papa ang kambal. At dahil lang doon nakipag-away kayo? Winter, hindi ba ikaw ang ate? Hindi mo ba naalala ang habilin ko sa'yo, anak? Na bawal pong makipag-away. Dapat po mag-aral lang kami at maging mabait. O naalala mo naman pala, Winter. Pero ano to? Nakikita niyo ba ang sarili niyo? Ang gulo-gulo ng mga buhok niyo. Gusot at punit ang uniforme niyo. At hindi lang yun, may kalmot pa kayo sa mga braso niyo. Sorry na po, mama. Hindi ko na po kasi napigilan eh. Umiiyak pa nga na sumbong nito. Napabuntong hininga na nga lamang si Rachel. Sila naman po ang unang nanulak, mama. Kumanti lang po kami, sila po ang bad. Oo nga po, mama. Sabi-sabi pa nila na wala nga kaming papa, mama. Ipagtanggol mo kami. Kampi naman pa tayo, di ba? Tara, ani nga ni Rachel at pareho niyang hinawakan ng kamay ng kambal. Naabutan pa nga niya ang mga kapitbahay niyang nasa labas, umiiyak din ang mga bata. Hoy Rachel, pagsabihan mo nga yung kambal mo na huwag makipag-away, tignan mo ang ginawa nila sa mga anak ko. Saad nga ni Marites. Hoy ka rin Marites, hindi mangyayari yan
Kung tinuruan mo ng magandang asal ang anak mo, kayo rin. Magrereklamo kayo? 4 yung mga bata. 2 lang ang anak ko. Dinuro pa nga ni Gracia lang mga to. Ang iba ay halos kaedad niya lang. Oo nga, 2 lang iyang mga anak mo. Pero mas matangkad at malaki naman ang mga yan. Baka nga 10 taong gulang ng mga yan, Graciel. Singit naman ang isa pa na si Mirasol. Gusto niyo isampal ko sa pagmumukha niyong birth certificate ng kambal ko? Hoy, hindi porket walang amang mga anak ko, ay may karapatan na kayong laitin sila. Sabihan na walang ama. Ha? Ayoko makisama sa awin ng mga bata pero inuubos niyo ang pasensya ko. Kayo tong kumpleto. Kayo tong buwang pamilya pero kulang pa rin kayo sa disiplina at pagturo ng magandang asal sa mga anak niyo. Mahabang pahayag ni Graciel. Galit na talaga siya sa mga ito. Matagal na siyang nagtitimpi, ngunit ngayon ay sumabog na talaga siya. Palagi na lang kasi inaapi, sina Summer at Winter. Ang bait-bait pa ng kambal niya at ang sunod na nangyari ay rambulan na nga ng mga nanay, ang barangay tanod na ang pumigil sa kanila at pinatawag pa sila ni Kapitana Susan. Naayos naman nila yun at masaya na si Graciel dahil lumabas na ang mga ito talaga ang mali. Anak naman, bakit ka nakipag-away sa mga yon? Naiilang nga? Natanong nga sa kanya ni Nanay Bernie. Kasi naman po, Nay. Bigla na lang po nilang hinaapi yung mga anak ko. Awang-awa na po ako ang bait-bait ng kambal pero aawayin lang nila. Binibihisan na ni Graciel ang kambal, umiinom na rin ng gatas. Kahit mugtong-mugto ang mga mata, ay makikitaan na ito ng kislap. Mukhang natuwa sa ginawa niyang pagtatanggol kanina. Kung sa bagay nga naman, isa ng ina si Graciel. Gagawa siya ng paraan kung paano ipagtanggol ang mga anak niya. Kung sila naman ang nagsimula ng away. Ewan ko talaga sa inyo anak eh. O siya, maiwan ko na kayo dito. Paalam nga ng kanyang ina. Okay na ba kayo mga anak ko? Wala nang ngaapi sa inyo dahil nag-promise na sa kapitana na magbabayad na sila kapag sinabihan na naman kayo ng walang papa. Pagkakausap nga ni Graciel sa mga anak niya, sabay na umiling nga sina Summer at Winter. Okay na po ko, Mama. Thank you po, love na love po kita, Mama. Hyper na sigaw nga ng anak niyang si Summer. Thank you rin po, Mama. You're the best po. Singit naman ni Winter at pareho nga itong yumakap sa kanya. Hinalikan niya ang pisngi ng mga anak niya. Pero kasi Mama, nasan po ba talaga si Papa? Tahimik nga lamang si Graciel sa tanong ni Winter. Ito ang kauna-unahang nagtanong sa kanya. Aware naman ng mga bubuit niya sa katotohanan na may kulang nga ang kanilang pamilya. Busy kasi ang papa niyo eh. Saka hindi ko pa alam kung kailan natin siya makikita. Pero sa ngayon pwede ba tayo na muna? Winter, summer? Malambing na wika ni Graciel, tumulis ang labi ng 2 bubwit. Nakalaunan ay napatango rin. Maingat na ipinark ni Raymond ang sasakyan niya at napatingin sa grocery store. Ito ang store na itinuro sa kanya ng private investigator niya. Oo, hanggang ngayon ay pinapahanap pa rin niya si Graciel. Hindi naman galit sa dalaga si Raymond kahit siguro kinuha pa nito ng buo ang 50 milyong piso, ay talagang wala na siyang pakialam pa. Ang nais na lang niya ay ang bumalik sa buhay niya si Graciel. Dahil pwedeng-pwede na niyang makasama habang buhay ang dalaga. Walang sakit si Raymond, nagkamali lang sa pagbigay sa kanya ng diagnosis ang doktor niya na muntik ng kasuhan ng kaniyang ina dahil sa pagkakamali. Sana ito na yun. Sana makita ko na talaga si Graciel. Sana pabigyan mo na ako. Please Lord, gustong-gusto ko na talaga siyang makita. Panalangin pa nga ni Raymond kasi aminado nga siyang nakuha na nga ni Graciel ang pihikan niyang puso. Imbes nga na sasakyan nga si Raymond, naglakad na nga patungo sa maliit na grocery store. Maaga pa lang kaya hindi na nga nakapagtataka kung wala pa siyang nadadatna na customer. Walang tao? Curious na tanong pa ni Raymond dahil wala siyang makita na nagbabantay. Ano pong tingin mo sa akin? Display lang? Napaigtad nga siya sa gulat nang makarinig nga ng boses ng isang bata. Naningkit ang mga mata na nakikita nga niyang batang babae
na nakaupo nga sa monoblock at nagbibilang ito ng mga barya. Kinakabahan nga si Raymond sa presensya ng batang paslit. Nakasuot ito ng dilaw na bestida at maayos nga na nakatirintas ang buhok nito. Close pa po kami pero parang bukas na rin. Nagsalubong ang kilay ni Raymond. What? Napabungis-ngis nga ang bubet sa sinabi niya. Close na po kami sir kasi wala pa pong bantay na uwi na po sa bahay si mama dahil may naiwan po kasi siya. Paliwanag nga ng bubwet. Nagkamali na naman ba ako? Mahinang tanungan ni Raymond sa sarili saka siya napabuntong hininga. Pero sige po kung may bibilhin kayo tuloy po kayo. Magalang nasabi pa ng bata at ikinumpas pa nito ang kamay. Napipilitan man ay pumasok na lang si Raymond sa loob. Kahit maliit lang ang grocery store ay hindi naman ito masikip. Dumiretso siya sa fridge at binuksan yon. Kumuha siya ng mineral water. Dumiretso si Raymond sa counter para sana magbayad at nilingon pa niya ang batang malapit sa pintuan. Hindi ba siya takot na baka may dumukot sa kanya na masamang loob? Kid, may binili ako. Pukaw nga niya sa atensyon ng bata. Eh di magbayad na po kayo. Singit ng isa pang boses sa tabi niya. Nang lumingon siya harap ay napahawak siya sa dibdib. Pakiramdam ni Raymond ay aatekehin siya sa puso. Napatingin ulit siya sa batang kausap niya kanina pagkatapos ay ibinalik sa batang babaeng nasa counter. Nakatunton yata ang mga paa nito sa upuan at nakapangalumbaba pa. Kambal kayo? Gulat na tanong ni Raymond. Naglakad na palapit sa kanila ang nakadilaw na bestida. Ang suot naman ng isa ay kulay asul. Namamangha siya dahil talagang iisa lang ang mukha ng dalawang bubwet. Opo! Chorus nga ng mga to. Naglahad ng kamay ang isa. 10 piso po yan. Napahinga ng malalim si Raymond. Pasalit-salit ang tingin niya sa kambal. Parang pamilyar sa kaniya ang mukha ng mga ito at hindi niya alam kung bakit ganito na lang kabilis ng pintig ng puso niya. You are both beautiful and so familiar, kids. Komento pa nga ni Raymond. Pumunot nga siya ng pera sa wallet niya. Napasimangot nga si baby girl number 2 nang makitang 500 bill ang ibinigay niya. Eh sir, pahihirapan mo pa akong magbilang eh. Muntik reklamo pa nga nito. Nakagat nga ni Raymond ang labi niya. Nasisihan kasi siya na makita nga ang ganitong reaksyon ng bata. Sorry, wala kasi akong dalang tig 50 at 20 eh. It's fine po, give me a minute. Anong pangalan nyo? Required po bang malaman mo ang pangalan ng tindera? Napahalakak nga si Raymond sa tinura ng baby number 1. Masama ba yun? Ang sabi po sa amin ni Mama, ni na Lola at Lola, bawal po kaming makipag-usap sa mga taong hindi namin kilala. Pero customer ka po namin eh, bawal po namin itaboy ang swerte, baka malasin po ang tindahan namin. Kawawa naman po si Mama. Mahabang paliwanag pa ng bata. You're right. I'm Raymond Madrigal. Dati akong mayor. Mayor? Ay, kurap! Natawa ng malakas si Raymond dahil nga sa sinabi ng isang bitbit. Naalala nga niya tuloy kung anong tinawag sa kanya noon ni Graciel. Hindi ako kurap. Mabuti akong tao, maayos ang pamumuno ko sa kapwa ko. So kids, sasabihin niyo na ba kung anong pangalan niyo? I'm Summer po. 5 years old ako po ang unang lumabas po sa tummy ni Mama. Si ate naman po. I'm Winter. Maganda po kami, no? Kamukha po kasi namin si Mama eh. Maliban po sa eyes namin. Mataman na tinitigan ni Raymond ang maamong mukha ni na Summer at Winter. At hayon na naman ang mabilis na tibok ng kaniyang puso. Bakit yata si Graciel ang nakikita niya, ngunit sa maliit na bersyon ng dalaga? Ang gwapo niyo po. Swerte naman po ng asawa at anak mo. Kung ganyan ka naman po ako kapogi, iinggitin ko po yung mga bully naming kapitbahay dyan lang po sa harap. Sabi nga ni Summer. Sabay turo nga sa labas ng tindahan. Hayan ka na naman Summer, paano natin siya magiging papa? Para siyang artista eh. Parang artista naman si Mama ate. Diba may nagtatangkang ligawan ng mama natin
Pero ayaw naman niya dahil babalik si Papa. Ewan ko, Summer. Wag mo nga akong guluhin dahil kanina pa ako nawawala sa pagbibilang ko ng pera eh. Sorry naman. Babe, nagko-concentrate ako. Napailing na lang si Raymond. Naaaliw siyang pagmasdan ng kambal. Nahalatang malapit ang loob ng mga ito sa isa't isa. Siguro, kung hindi lang sila naghiwalay ni Graciel, ay baka may anak na rin sila, na baka rin halos kaedad na ng kambal. Kung ako naging papa nyo, baka nga mas maswerte ako. Sabi nga ni Raymond, na narinig nga ng dalawang bata at napangiti pa nga sa kanya. Summer winter, andito na si Mama. Singit ng malamyas nga na boses. Boses nga ng isang babae. Parang may gumapos sa magkabilang binti ni Raymond nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Hindi siya pwedeng magkamali. Kahit 6 na taon na ang nakalipas ay hindi niya makakalimutan ang tinig ng babaeng mahal niya. Mama po namin yan. Ang ganda po niya, no? Swerte niyo po, sir. Kung naging girlfriend mo yang si Mama, mabait na, maalaga, masarap pang magluto. Pagbibida nga ni Summer. Dahan-dahan namang lumingon si Raymond sa pinanggalingan ng tinig na familiar sa kanya. At hindi nga siya nagkamali, si Graciel na nga ang nakikita niya. Ano yung sinasabi mo, anak? Hindi pa nagangat ang tingin ng babae? May inaayos pa nga ito, kaya hindi niya nahalata. Graciel? Biglang tawagan ni Raymond. Napahinto ito at napatingin nga sa direksyon niya. Nanlaki mga mata nito nang makita siya. La ate, kilala ni Sir si Mama. Baka sukay lang ni Mama si Sir, OA mo naman, Summer. Raymond? Buhay ka pa pala? Gulat na sambit nga sa pangalan niya. Nagpanting naman ang tenga ng binata sa tinura ni Graciel. Nagsalubong tuloy ang makapal niyang kilay. Anong sabi mo, Graciel? Walang emosyon na tanong nga ni Raymond. Sabi ko, buhay ka pa pala. Matapang na saad naman ng babae. How dare you? Eh hindi ba may sakit ka? May taning na raw ang buhay mo kaya nagulat ako nang makita ka after 6 years. Siguro ganun din naman ang reaksyon mo kung sa akin nangyari yun, di ba? All this time, ay tingin mo talaga patay na ako, Graciel? Napakasama mo naman. Ako ilang taon kang hinanap, umalis ka noon nang hindi ka nagpaalam sa akin at tuluyan mo na akong hiniwan. Tapos yun lang ang sasabihin mo sa akin? Natahimik si Graciel. Hindi niya inaasahan ang mga katagang lumabas sa bibig ni Raymond. Nagulat nga siya nang makita niya ito. Isa rin iyon sa hindi niya inaasahan. Lumipat na nga kasi sila ng bahay. Pero heto nalaman niyang hinahanap pa rin siya ni Raymond. Umalis ako noon dahil hindi mo na ako kailangan pa, Raymond. Saad naman ni Graciel. Sino bang nagsabi sa iyo na hindi kita kailangan? Dahil sa babaeng yun. Ano pa bang silbi ko doon? Bakit pa ako mananatili kung sigurado na ang pagkakaroon mo ng sariling anak? Ikaw ba talaga yan, Graciel? Ganyan ka ba talaga mag-isip? Kung sa bagay nga naman, hindi pa kita lubos na kilala noon. Nanikip ang dibdib ng dalaga sa sinabi ni Raymond, pero nakaramdam talaga siya noon ng sakit sa puso dahil hindi nga niya kayang makitang nagiging masaya ito kasamang iba. Hindi mo ko masisisi, Raymond, natakot lang ako. San ka naman matatakot, Graciel? Alam kong isang kasunduan lang ang meron sa atin noon, pero seryoso ako sa'yo. Kung hindi ko lang iniisip noon na may sakit ako, ay hiniling ko rin na makasama ka nila hanggang sa pagtanda ko. Natigilan na nga lalo ang dalaga at hindi na nga siya nakapagsalita pa sa confession nga ni Raymond. Hindi siya nag-expect kung ano sa mga panahong yon, basta ang gusto nga niya noon ay umalis na nga lang. Maraming nasirang relasyon. Hindi dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa mga bagay na iniisip nating totoo, Graciel. Akala ko iba ka kung mag-isip noon. Tila dismayado pa nga si Raymond ngunit mababasa nga niya ang lungkot at sakit sa mga mata nito. Oo na, ako nang mali noon. Sorry na kung nag-isip ako ng mga bagay na hindi naman totoo. Pero alam mo naman na hindi pa masyadong klaro ang relasyon natin noon, Raymond, di ba? Napasinghap nga ito sa Ines at ginulo ang buhok. Nang tignan siya ay umaigting pangampang ni Raymond. Hindi klaro? Ikakasal na tayo ng Graciel. So anong gusto mong gawin ko ngayon, ha? Marry me. Saad nga ni Raymond. Ha? At bakit naman ako magpapakasal sa'yo, Aber? Wala na tayong kasunduan, di ba?
At kung iniisip mo ang perang kinuha ko noon, ay kaya kong bayaran yun ngayon. I don't care about the money. Take it all if you want. None of it means anything without you and them. Sigaw ni Raymond sabay turo nga sa dalawang batang kanina pa nga nagtataka sa kanila dahil sa pag-aaway nila. Nabigla si Graciel dahil nasali na nga sa usapan nila ang kambal. Kung sa bagay may karapatan naman ito dahil si Raymond ang ama ng mga anak niya. Pero sa sinabi nito ay talagang magugulat siya. Magsasalita pa nga sanang dalaga nang umiyak na nga lamang bigla si Winter. Ate, bakit ka naiyak? Hala ka naman, nanonood pa ako na sa drama ni na Mama at Sir eh. Ganitong-ganito yung nakikita ko sa gay drama. At natawa pa na humagikgik si Summer. Shut up, Summer. Yung binibilang ko, nawala na naman ako eh. Ilang beses ko na tong binilang pero lagi niyo akong ginugulo. Ayoko na nga. Ang gulo-gulo niyo. Sigaw nga ni Winter. Napahilot na nga lamang sa sentido si Graciel at ang bigat nga ng nararamdaman niya. Kaya gumaan na nga lamang bigla dahil sa mga bata. Humakbang siya palapit sa kanyang anak at pinatahan nga niyang mga to. I'm sorry anak, ano ba kasing ginagawa mo? Nagbibilang nga po ako ng barya, Mama. Bumili po si Sir ng mineral water tapos 500 po yung bill niya. Eh bakit pa yung binibilang mo? Merong tig 100 pesos dito anak. Ay, ganun po ba Mama? Hala, bakit hindi ko po yan naisip? Inosenteng tanong nga ni Winter. Pinahid na nga ni Graciel ang luha nga nito sa pisngi. Kumalma naman ang bubet hanggang sa may kumalabit nga sa kanya. Si Summer lang pala. Ano yun anak? Sino po siya? Bakit may narinig po akong kasal Mama? Saka po pala, bakit po kayo nag-aaway? Mag-shota lang po nag-aaway, sabi po ni Tito Jello. Pangdadaldal nga ng anak niyang si Summer na pailing nga siya. Graciel, please, let's talk. Singit naman ang binata at mahina na nga ang boses nito. Mukhang kalmado na rin. Please lang Raymond, pagod na ako makipagsumbatan sa'yo. Itigil na muna natin to, okay? Bagsak ang balikat ng binata nang lumabas na ito. Bit-bit ang biniling mineral water at hindi na kinuha pa ang sukli dahil hindi na natapos ang pagbibilang si Winter. Naghintay sa labas si Raymond sa loob ng sasakyan niya habang nakatanaw sa grocery store kung saan naman makikita niya ang mag-iina niya. Oo, may hula na siya. Malakas ang kutob niya na siya ang ama ng kambal. Ayon na rin sa edad ng mga ito. Ma, nahanap ko na po siya. Kausap nga ni Raymond sa kabilang linya ang kanyang ina. Really? Nakausap mo na siya anak? Okay na ba kayo? Hindi pa po ma. Ewan ko po kung kailan niya po ulit ako kakausapin eh. Nagkasagutan po kami kanina. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng mama niya. Kapag kalmado na siya, saka mo siya kausapin ng mahinahon. Kasi doon mo lang maririnig hindi lang ang boses niya kundi pati ang puso mo anak. Pero ma, hindi lang po siya nag-iisa. May anak po pala kami. Natahimik nga sa kabilang linya nang tignan ni Raymond ang telepono at binabaan nga siya ng kanyang ina. Kumunot ang noo niya ngunit muling tumawag ang mama niya. Sorry anak. Nabigla ako kaya hindi ko sinasadyang patayin ang tawag. Pero totoo ba yan, Ray anak? May anak kayo ni Graciel? Nasa tono nga ng boses ng mama niya, ni Raymond. Ang tuwa at excitement. Opo ma, kambal po, Summer at Winter po ang mga pangalan nila. Kamukhang kamukha po ni Graciel pero ang mga mata nito, nakuha po siya ata sa akin. Oh my gosh, sana magkaayos na kayo ni Graciel anak at iuwi mo sila dito sa bahay. Excited na ako. Napapailing na nga lamang si Raymond dahil sigaw nga ng mama lang niya ang tanging niyang naririnig. Nandoon din ang papa niya. Take your time son. Maniwala ka lang dahil kumpara sa'yo, kahit gaano pa katagal ibibigay din niya sa oras na tama at ito na yon. Yes dad, thank you po. I promise ayusin ko pong relasyon namin ni Graciel para makilala niyo po kaagad ang kambal. Pagbibigay niya ng assurance sa mga magulang. Inabot na ng lunchtime si Raymond, subalit hindi pa rin siya umalis. Nakabantay lang siya hanggang sa makita niyang lumabas ang dalawang bata. May bit-bit na supot ang mga ito. Magkahawak kamay na lumapit ito sa sasakyan niya. Hinintay niya lang kung ano ang gagawin ng dalawang paslit. Tao po! Narinig nga niyang wika ni Winter.
Yung batang nagbibilang kanina ng barya. Siyempre makikilala niya dahil sa kulay ng bestida nga nito. Hindi naman po yan bahay, ate ko, sasakyan po yan. Nakangusang sambit naman ni Summer. Binabangan ni Raymond ang salamin ng bintana niya at agad nang napangiti ang kambal. Hello po, gusto mo ba nitong siopaw ni Mama? Tanong nga ni Summer. What? Siopaw nino? Siopaw po ni Mama, luto po niya. Napatikhim na nga lamang si Raymond, di ba nga yatang pumasok sa isip niya. Pinuksan niya ang pinto ng sasakyan at kinuha na nga niya ang inabot nga nitong supot. Masarap po yung siopaw ni Mama, sana magustuhan niyo po. Sabi pa nga ni Summer at nag-thumbs up pa nga ito sa kanya. Salamat baby. Nakangiting sambit na nga lamang ni Raymond. Marahan niyang pinisilang pisngin nito. Ito na po pala ang sukli mo kanina, sir. Inabot na nga ni Raymond ang perang hawak nga ni Winter. Salamat. No problem po. Tipid na sagot nga ni Winter. May kinakunot nga ng kanyang noo nang mapansin na tila naguguluhan siya at napahagikgik. No problem po. Nakangiting umiling na lang ang binata at saka nagpaalam ang kambal. Muling pumasok sa grocery store ang mga ito. Pagkasara niya ng pinto ay nakita ni Raymond ang laman ng supot, isang siopaw at mineral water. Napangiti siya dahil kahit galit sa kanya si Graciel ay binigyan pa rin siya ng makakain. Samantala, patingin-tingin pa rin si Graciel sa labas. Nandoon pa rin ang sasakyan ni Raymond. Alam niyang hindi iyon aalis hanggat hindi sila nakakapag-usap ulit. Napabuntong hininga na lang siya at nilingon ang kanyang mga anak. Summer, Winter? Tawag na ni Graciel. Kina Summer at Winter. Kumakain na nga ng siopaw ang mga to. Bakit po, Mama? Chorus pa nga ng kambal. Naghaharutan pa nga sa isa't isa. Lapit kayo, anak. May sasabihin si Mama sa inyo. 5 taong gulang na sina Summer at Winter. At alam niyang hindi rin titigil sa paghahanap sa ama ang kambal. Kaya ngayon, gusto niyang ipakilala na lang si Raymond. Ayaw na niyang masaktan pa ang munting damdamin ng mga anak niya. Lumuhod si Graciel sa tapat ng 2 bubwet, pinunasan pa niya ang gilid ng labi ni Summer dahil ang dungis nitong kumain. Hindi ba matagal niyo nang gustong magkaroon ng papa? Tanong nga ni Graciel. Sabi mo, Mama, busy po sa work si Papa. Oo nga, sinabi ko yun. Ngayon gusto kong ipakilala sa inyo ang papa niyo. Talaga po? Nasaan po siya? Baka sa mga mata ni Summer ang kasiyahan. Siya po ba yung lalaki kanina, Mama? Yung pinagbigyan niyo po ng siopaw? Nabigla nga si Rachel sa sinabi nga ni Winter. Nalaman mo kaagad, anak? Sabi niya po kasi kanina gusto ka niya at gusto niya rin po kami. Isa pa, Mama, narinig ko po kayong nag-uusap. Sinabi niyo na ikakasal po sana kayo. Teka lang, ate. Akala ko ba nagbibilang ka kanina, nakikinig ka rin pala? Tanong naman ni Summer kay Winter. Paano hindi ako makikinig? Ang lakas kaya ng boses nila, sabi pa ni Mama. So ano, ang gusto mong gawin ko ngayon, ha? Humagikik naman si Summer sa ginawa nga ng kanyang kapatid na si Winter dahil ginaya nga nito ang boses. Marry me! Ha? At bakit naman ako magpapakasal sa iyo, Aber? Wala na tayong kasunduan, di ba? At kung iniisip mo ang perang kinuha ako noon, kaya kong bayaran yun ngayon. I don't care about the money. Take it all if you want. None of it means anything without you and them. Panggagaya pa nga nila Winter at Summer. Oh my gosh, tumigil na nga kayo. Sita naman ni Graciel sa mga anak niya dahil kuhang-kuha nga talaga ng 2 pastitang linyahan nila kanina ni Raymond. O sige, napuntahan nyo na lang ang papa nyo. Natuwa naman ang mga bubwet at magkahawak kamay pa nga na lumabas ng tindahan at excited. Muling nakita ni Raymond ang paglabas ng 2 bata. Ngunit ngayon ay parang nagmamadali na ang mga ito. Kaya naman agad siyang umibis ng sasakyan. Napahinto siya sa kinatatayuan niya nang biglang marinig ang boses ng mga ito. Papa, ikaw po ang papa namin, di ba po? Masiglang tanong nga ni Summer sabay takbo nga papunta sa kanya. Miss ka na po namin! Sigaw naman ni Winter habang nakangiti.
Sabay abot nga ng maliit nga nitong kamay. Parang tumigil ang mundo ni Raymond. Ilang taon din niyang pinangarap marinig ang mga salitang iyon. At ngayon, heto na, totoo na. Napaluhod siya para makasabay sa taas ng mga bata. Sabay niyakap ang mga ito ng mahigpit. Halos hindi makapaniwala na sa wakas ay kaharap na niya ang mga anak na matagal niyang pinangarap. Nakatayo si Graciel ilang hakbang lang mula sa kanila. Nakamasid at bakas, sa mukha ang kaba at emosyon. Akala ko hindi niyo ako kaagad makikilala. Garalgal na sabi pa nga ni Raymond habang pinupunasan nga ang luhang kusang bumagsak. Salamat Graciel, sa wakas pinakilala mo na ako sa kanila. Bahagyang yamo ko si Graciel. Napangiti kahit may luha nga sa mga mata. Gusto ka talaga nilang makilala, Raymond. Wala naman akong puso kung pagbabawalan ko pa ang mga anak ko, di ba? I love you winter, summer, mahal na mahal kayo ni Papa. Malambing na sambit nga ni Raymond at masuyo nga niyang hinalikan ng noon ng kambal. Tumayo siya paghuway at kahit walang sinasabi si Graciel na kausapin na nga siya, ay nilapitan niya ito. Nabigla pa nga ito nang hapitin nga niya sa bewang dalaga. Kasabay na niyakap nga niya ito. I love you, Graciel. Noon pa man mahal na kita. At wala na talaga akong pakialam sa kasunduan natin noon. Ang gusto ko makasama ka. So please pabigyan mo na ako. Nang isa pang pagkakataon patunayan ko sa'yo na seryoso ako na mahal kita. Kahit lang sa maikling panahon lang tayo nagkasama noon. Please, Graciel. Nang maramdaman nga ni Raymond na yumakap na nga rin sa kanyang dalaga, hinigpitan nga niya ang yakap dito. Saad pa nga ni Graciel? Sorry kung umalis ako noon, Raymond. Basta natakot lang talaga ako. Hindi ko rin alam noon ang nararamdaman ko. Parang ayokong makita ka na may kasama ng iba. Sorry talaga. At sige na, bibigyan na kita ng isa pang pagkakataon. Matagal ko na rin namang narealize na mahal kita. Kaya ako natakot noon. Napangiti si Raymond at bahagyang humiwalay. Masuyo niyang sinapo ang pisngi nito sa kanya. Hinagkan nga sa malambot nitong mga labi. I love you, Graciel. Please marry me, hon. Sunod-sunod na nga na tanong nito. Saka na ako sasagot kapag may singsing ka na. Naiiling na sagot na nga lamang ng dalaga. Muli nga siyang niyakap nito. At this time nakisali nga sa yakap nila ang kambal. Tuwang-tuwa pa nga dahil nga may papa na raw sila. Hindi na sila nagatubili pa. Pagkatapos ng muling pagkikita, dinala agad ni Raymond sina Graciel at ang mga bata sa bahay ng mga magulang niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Graciel na may tahanan na siyang tunay na para sa kanila na iyong binuo niya kasama si Raymond. Hindi nagtagal, nagpasya silang magpakasal na. Hindi dahil sa pagmamadali, kundi dahil alam nilang iyon na ang tamang oras. Oras ng pagpapatawad, pagtanggap, at bagong simula. At sa huli, napatunayan nilang minsan, kailangan mo lang magtiwala sa takbo ng tadhana. Dahil kapag para sa iyo ang isang tao, kahit gaano katagal kayong pinaglayo, babalik pa rin kayo sa isa't isa. Hindi kailangang pilitin ang panahon dahil darating ito sa tamang oras at sa pagkakataong iyon. Wala nang hadlang, wala nang pangamba at wala nang mali. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Graciel at Raymond. Maraming salamat po sa lahat nang mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe,
Marilyn Sasaki of Japan, Flordette, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordette, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine, Ana Victoria, Lindy of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatiko, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Night, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean the Best of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizar Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal,
Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebocadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito,
Alex Saani, Matea Estrella Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.